Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 7B, na ipaliliwanag na ang pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ay nakatutulong sa pagpapanatili ng pagtutulungan, pagkakaisa at katiwasayan ng bayan. Bago tayo magpatuloy, sariwain muna natin ang 8 kilos na tinalakay natin, mula sa magalang na pakikipag-usap, pagiging ehemplo ng mabuting asal, hanggang sa pagsuporta sa kalikasan at lokal na negosyo. Tandaan natin na ang mga kilos na ito ay hindi ginagawa para lang may masabi tayo. Ginagawa natin ito dahil mayroon itong malaking epekto o bunga sa ating lipunan na tatalakayin natin sa mga susunod na slides. Ang pamilya bilang salamin ng bansa. Ayon sa ating aralin, ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Ibig sabihin, kung ano ang itsura at ugali ng mga pamilya sa isang lugar, iyon din ang magiging itsura ng buong bansa. Kung ang mga pamilya ay marahas, magiging marahas din ang bansa. Kaya naman, ang pagpapanatili ng kapayapaan ay isang kolektibong pagsisikap. Hindi lang ito trabaho ng gobyerno o ng pulis. Ito ay nagsisimula sa desisyon ng bawat pamilya na maging maayos at disiplinado sa loob at labas ng kanilang tahanan. Ngayon, maaaring itanong ninyo, ano naman ang mapapala ng bayan kung ang pamilya ko ay makikilahok? May tatlong pangunahing resulta ang pakikilahok ng pamilya. Una ay ang katiwasayan. Ito ang pundasyon kung saan ang bawat miyembro ng komunidad ay nakakatulog ng mahimbing dahil alam nilang walang banta sa kanilang buhay. Pangalawa ay ang pagkakaisa. Ito ang glue o pandikit na nagbubuklod sa atin sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba sa relihiyon o katayuan sa buhay. At pangatlo ay ang pagtutulungan. Ito ang nagbibigay daan sa pag-unlad ng ating kabuhayan at pag-angat ng antas ng ating pamumuhay. Upang mas maintindihan natin ang lalim ng mga bungang ito, isa-isahin natin silang talakayin. Simulan natin sa pinaka-basic na kailangan ng tao, ang pakiramdam na tayo ay ligtas o ang tinatawag nating katiwasayan. Paano nga ba nagbubunga ng katiwasayan ang pamilya? Kapag ang pamilya ay aktibong sumusunod sa batas at may malasakit sa nangyayari sa labas ng kanilang bakod, nababawasan ang puwang para sa krimen. Ang pamilyang mapagmatsyag ay proteksyon ng buong barangay. Higit pa sa kaligtasan, ang katiwasayan ay bunga ng katarungan. Kapag ang bawat pamilya ay gumagalang sa karapatan ng kanilang kapwa, nawawala ang galit at inggit. Nananaig ang hustisya dahil walang pamilyang nanlalamang sa iba. Ngunit ang katiwasayan ay hindi magtatagal kung tayo ay nagkakanya-kanya lang. Kailangan natin ng maayos na relasyon sa ating kapwa, kaya naman dumako tayo sa ikalawang bunga, ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang dapat pare-pareho tayo ng kulay o paniniwala. Ang pamilyang marunong makipagkasundo sa kapitbahay na iba sa kanila ay gumigiba sa pader ng diskriminasyon. Ito ang tunay na diwa ng pagtanggap. Sa pamamagitan ng pakikipamuhay ng sama-sama sa mga okasyon o proyekto, nakakabuo tayo ng nagtatagal na relasyon. Kapag may tiwala ang bawat pamilya sa isa't isa, mas madaling resolbahin ang anumang sigalot nang hindi gumagamit ng dahas. At kapag tayo ay nagkakaisa, mas madali na ang susunod na hakbang. Paano nga ba nagiging susi ang ating pagsasama-sama para sa pag-asenso ng lahat? Alamin natin ang sagot sa ating huling punto, ang pagtutulungan. Gaya ng nabanggit ng isa sa naging papa ng Katolisismo na si Paul VI, ang kapayapaan sa makabagong panahon ay ang pagkakaroon ng pag-unlad. Hindi sapat na walang putukan ng baril. Dapat ay may pagkakataon ng lahat na mabuhay ng may dignidad. Kapag ang pamilya ay nakikipagtulungan sa mga livelihood programs o proyektong pangkabuhayan, sabay-sabay nating nilalabanan ang ugat ng gulo, ang kahirapan. Ang bayan na abala sa pag-angat ng buhay ay bayan na malayo sa kaguluhan. Dito natin makikita na ang lahat ng ito ay magkakaugnay. Pero paano nga ba lumalaganap ang impluensyang ito mula sa isang pamilya patungo sa iba? Silipin natin ang tinatawag na ripple effect sa susunod na bahagi. Paano nga ba lumalaganap ang kapayapaan? Isipin ninyo ang isang bato na inihulog sa tubig. Gumagawa ito ng mga bilog o tinatawag nating ripple effect. Ang ripple ay ang maliliit na alon na nagsisimula sa gitna at unti-unting kumakalat ng pabilog hanggang sa maabot nito ang pinakamalayong bahagi ng tubig. Ganito rin ang papel ng inyong pamilya.
Kapag ang inyong pamilya ay nagpakita ng disiplina at malasakit, nakikita ito ng inyong mga kapitbahay. Ang mabuting gawi ay nakakahawa. At kapag mas maraming pamilya ang gumaya, ang kapayapaan ay hindi lang mananatili sa loob ng inyong bakod. Unti-unti itong aabot mula sa inyong barangay, sa lungsod, hanggang sa marating nito ang buong Pilipinas. At para masigurong hindi natin malilimutan ang ating mga napag-aralan ngayong araw, magkakaroon muna tayo ng isang mabilis na pagbubuod sa susunod na slide. Bilang pagbubuod ng ating aralin ngayong araw, tandaan natin ang tatlong mahalagang punto. Una, ang pamilya ang pundasyon ng ating bayan. Kung ano ang itatanim sa tahanan, iyon ang aanihin ng lipunan. Pangalawa, ang ating pakikilahok ay hindi lang isang gawain, kundi susi para sa ating katiwasayan, pagkakaisa, at pagtutulungan. At panghuli, gaya ng itinuro ni Paul VI, ang tunay na kapayapaan ay ang pag-unlad na nararamdaman ng lahat. Dahil ang pamilyang kumikilos para sa kapayapaan ay pamilyang nagbibigay ng pag-asa sa buong bansa. Ngayon, oras na para subukan ang inyong galing. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang kapayapaan ay responsibilidad lamang ng gobyerno at mga pulis. 2. Ang pakikilahok ng pamilya ay nagdudulot ng katiwasayan at pagkakaisa. At 3. Ayon sa Papa ng Katolisismo na si Paul VI, ang pag-unlad ay ang bagong pangalan ng kapayapaan. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!